Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Medyo naiibahan ako, no? Dahil pababa yung tingin ko at pataas. Okay. Pero isang kasiyahan po na maimbitahan bilang inyong tagapagsalita sa hapong ito. At lalo na dahil ito ay inyong pagdiriwang ng inyong anniversary at pasasalamat sa Panginoon. Okay? Pinupuri po natin ang Panginoon. Isang greetings mula sa Baptist Bible Seminary and Institute po, no? Okay, so may I suggest dun sa mga nagbigay po ng if we can write po yung ating history. Because yung history, malaki po ang ginagampanan niyan sa church. Now, maganda po kung maisusulat natin dahil masasama natin yung bagay na yan dito sa pag-uusapan natin, no? Why young people, they don't value church now, most of young people, because they don't understand yung history po ng church. Kung alam nila kung ano yung struggle na pinagdaanan ng church and still existing itong church na to for how many years? 32. Haba na po, no? Praise the Lord, for 32 years. Isang malaking blessing sa Panginoon yun, no? Sipin niyo from there, binanggit kayo ni Brother Andrew, palipat-lipat. And still, the Lord allows na mag-exist siya. At nandito siya ngayon. And that's a great blessing. No? And yun yung gusto nating iwan sa mga kabataan. And the Bible is very clear that our God is a historical God. Now, kung titingnan natin, sa Old Testament, laging merong mga bato. At hindi sila basta simpleng mga bato. From Jacob, kay Joshua, and other people, may mga bato. And those stones testify yung goodness ng Panginoon sa kanila. No? And this building testifies the goodness of the Lord sa inyo naman po. No? So, maganda maiwan po natin sa mga kabataan yun, ha? Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan mag-i-stick yung ating memory. Now, alam natin, fleeting ang ating memory, darating ang panahon, hindi lahat mariremember natin. Pero yung nakasulat, because I love history, and I'm teaching history, Philippine history, sa seminary. So, I love history. I love church history. And here in the Philippines, bihira yung nagdo-document ng history. Yung talagang documented, no? Yun ang gusto natin. Unlike other countries, very documented yung kanilang history. Okay? So, nag-segue muna ako before I will go dun sa no? And our team is firmly planted and faithfully proclaim. So napakaganda pong tema for this afternoon. Nung na-receive ko yun, no, sabi ko napakabigat nung tema. Now, firmly planted and faithfully proclaim the name of the Lord Jesus Christ. So, may I invite everyone to please stand and let us read yung text na ibinigay sa atin sa Book of Colossians, chapter 2. So I will read yung 2 verses na nabanggit po rito. Sabi po, no, I will read in NASB or New American Standard Version or Bible. Sabi niya po rito, therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Having been firmly rooted and now being built up in Him and established in your faith, just as you were instructed and overflowing with gratitude. Tayo muna po ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo. Tunay nga po, napakadakila ninyo sa buhay namin. Lalo na po sa iglesia nyo dito po sa Paliparan. Maraming salamat, Panginoon, sa 32 years na lumipas.
Gumamit kayo ng maraming mga manggagawa at tumawag kayo ng mga mananampalataya upang may pagpatuloy ang gawain sa lugar na ito na nagsisilbing testimony po ng inyong pangalan. At sa hapong ito, Panginoon, nais pa namin na lalo pang lumalim ang aming pagkilala sa inyo upang ang aming pagpapalaganap ng pangalan ng aming Panginoon Kristo ay may pagpatuloy sa lugar na ito. Maraming salamat o Diyos, pangunahan kami ng banal na spirito na nanahan sa amin, naturuan kami, bigyan kami ng kalinawan ng kaisipan upang magawa namin ang bawat salita na aming pakikinggan sa hapong ito. Salamat o Diyos, purihin ka po. Ito po aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen at amen. Makakaupo po tayong lahat. So entitled God's message this afternoon, Planted for Proclamation. Based po doon sa ating tema, no? Planted for Proclamation. Okay? Okay. So, how many of us nakakakilala sa punong yan? Meron po ba nakakilala sa atin sa punong nasa Acacia? Okay, meron po ba? Balete. Okay, hindi lang po yan basta balete. Ito po ay isang puno ng balete na pinakamatanda o puno na pinakamatanda sa buong Pilipinas. Okay? So yan po ay tumubo noong around 600 AD pa. So malayong-malayo na po, no? Bago pa ang Kastila, nandyan na po sila. Nandyan na po yung punong yan. Mahigit 1,300 taon na po yung punong yan. At ang punong yan ay matatagpuan po sa Canlaon. Kaya tinatawag po yan Canlaon Balete Tree. At para masubukan kung gaano kalaki po yung punong yan, kailangan po ng 40 people to surround. Ganun po siya kalaki, yung katawan pong yan. Hindi ko na na-check gaano siya kataas, pero yung tanda po niyan ay ganun po, no? Ibig sabihin, napakarami na pong pinagdaanan yung punong yan, pero isang bagay ang tinuturo niyan, kung bakit ang punong yan ay patuloy na nakatayo. Dahil po yan sa kanyang ugat na matibay. Dahil siya po are firmly planted dun sa lupa na kanyang kinatatayuan. Sipin ninyo, no? Mahigit 1,000 taon. I don't know kung ang Canlaon ay dinadaanan ng bagyo. I don't know. Pero sigurado may mga malalakas na hangin din. Pero hanggang ngayon siya ay nakatayo. At doon sa Facebook na tinignan ko, para maging isang magandang pasyalan siya, yung ibang mga tao nagtayo na rin ng mga coffee shop para mas lalo lang ma-enjoy yung pagtingin sa punong yan. Naging attraction po yan sa lugar ng Canlaon. Sa Canlaon. So, yan din po ang tinutukoy o gustong ipaalam sa atin ni Apostol Pablo dito po sa ating pag-aaral sa hapong ito. Sa text na ating pong binasa, makikita po natin na ang dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay nagpapatuloy sa kanyang buhay pananampalataya tulad ng punong ito because of the root system na meron siya. Alam niya kung saan siya nakaugat. Alam niya kung kanino siya nakakapit. Okay, malinaw po yon. Ganun po yon. Pwede lang maging posible maipamuhay ang buhay Kristiyano kung alam natin kung kanino tayo nakaugat. Okay? At ito pong sulat na ito ay sinulat ni Pablo or ni Apostle Paul sa Colossian Church. Actually, itong Colossian Church
ay hindi po na-meet ni Apostle Paul. No, hindi po yan na-meet ni Apostle Paul, kundi sa pamamagitan lang po ng kanyang lingkod na balitaan ni Apostle Paul kung ano ang nangyayari po sa lugar na ito. At si Apostle Paul, sumulat siya para tulungan po ang iglesyang ito. No, para matulungan lalo na po sa kanilang kinakaharap. Okay? So, yung mga panahon na ito, ang church na to ay maraming kinakaharap. Tulad ng church na to, maraming kinaharap for the past years. Sabi kanina, no, may mga lumipat na, pero patuloy ang Panginoon, nagdadala ng bago. Marami dahil may mga kapitbahay na magugulo, kaya kailangan lumipat din. At marami pa siguro mga dahilan. Tulad ng church ng Colossae, marami rin silang mga bagay na kinakaharap. At isa po rito ay, or karamihan dito ay patungkol sa philosophies, sa mga turo, asceticism, at legalism. Yan po yung kinakaharap ng iglesyang ito. Na nagsasabi na hindi sapat ang ebanghelyo para maligtas ang isang tao. Kaya si Apostle Paul bilang apostol ay agarang sumulat. Nagpadala ng sulat sa kanyang kamanggagawa upang matulungan, upang maharap yung mga katuruan na maling tinuturo ng mga false teachers during that time. Okay? Parang sinasabi ng mga false teachers during that time, yes, the Lord Jesus is great, but you need more. He's great, but you need more. Meaning, He's not enough. At si Apostle Paul immediately responded dun sa hiling ng kanyang mga kasamang manggagawa to remind them na si Kristo lang ang kailangan natin sa ating buhay pananampalataya. At wala na pong iba. Okay? Kaya kung muli babalikan natin yung mga talata, sabi niya doon sa verse 6, therefore, mula chapter 1 hanggang chapter 2 verse 5, binanggit ni Apostol Pablo kung sino si Kristo. Then verse 6 ng chapter 2, therefore, as you receive Christ Jesus as the Lord. Now, binabanggit ni Apostol Pablo, ito ay something na nangyari on the past. Tinanggap mo si Kristo at sapat siya para sa inyong kaligtasan. Sabi ni Apostol Pablo, so walk in Him. So, ang utos ni Apostol Pablo, napakasimple lang po. Sabi niya, dahil si Kristo nasa inyo, nabubuhay sa inyo, so walk with Him or walk in Him. Mamuhay ka na kasama niya o mamuhay siya sa inyo. Yun ang binabanggit ng Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Colossae. At para magawa yon, the Apostle Paul give the Colossian believers 3 powerful images kung paano nila gagawin to, no? Yun lang, simple lang yung yung utos. So walk in Him. Lumakad ka kay Kristo. Mamuhay ka para kay Kristo. Parang napakadali, parang napakasimple. Pero para doon sa mga nauna rito, yung mga nauna na mananampalataya, kung babalikan natin yung buhay nila nung nagsimula sila ng kanilang pananambahan dito, makikita natin there are so many struggles. No? Kaya sabi ni Apostol Pablo, walk in Him. At ito yung itsura kung paano lalakad kay Kristo. The first one is deepening our foundation, our rooted life. Sabi niya doon, sa verse 7, having been firmly rooted. Okay, having been firmly rooted.
Sa ibang translation, binanggit lang doon, being rooted. Pero yung exact translation, makikita natin sa NASB or sa New American Standard Bible na you have been firmly rooted. Now, mas exact yung translation na yon. Pagpapakita na dinidescribe doon na there's something happened in the past at tuloy-tuloy yung kanyang effect. Ano yon? Yung iyong relationship kay Jesus Christ. Sa past ka tumanggap kay Kristo, pero yung relationship na yon hindi rin nangyari or hindi lang nagtatapos nung araw na tinanggap mo siya. Kundi ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Up to day, sinasabi ni Apostle Paul sa mga taga-Kolose, si Kristo hanggang ngayon ay meron kayong relasyon sa Kanya. At ganoon din sa atin, binabanggit ni Apostle Paul na maging sa atin patuloy. Permanent yan. Hindi mawawala yan. Hindi magtatapos yan. Tuloy-tuloy yung relationship natin sa Kanya. So meron siyang permanent at present reality. Yung position natin kay Kristo ay permanent. Hindi mawawala. Though merong mga grupo na nagsasabi, no, na ang ating relasyon, yung ating kaligtasan ay maaring mawala. Pero itong talatang ito, itong mga salitang binanggit ni Apostol Pablo rito, ay isang bagay na nagpapatunay na hindi mawawala yung katotohanan na yon, na we are firmly planted or we have been rooted kay Kristo. Okay? Meaning, you were once for all planted in Christ. Tulad ng isang puno na pinakita natin kanina, no? Yung isang puno, hindi niya kailangan ulit na magkaroon ng panibagong taproot. Once na yung unang ugat na yon ay lumalim na, hindi niya na kailangan pa ulit magkaroon ng another taproot. No, magpapatuloy lang yon, magkakaroon lang siya ng mga secondary root para makuha yung mga nutrients. Yun lang yun. No? So every day, pinapaalala sa atin na yung position natin kay Kristo ay fixed. Finished reality. Walang alis nun sa atin yung katotohanan na yon. Okay? At yung verse na yon, pinapakita rin na hindi tayo ang dahilan why fix yung ating position kay Kristo. Pinapakita ng talata na yon na ang Diyos mismo ang dahilan kung bakit tayo rooted sa Kanya. Okay? Hindi ito isang bagay na ginawa natin. Ito ay gawain ng Diyos. Gawain ng banal na Espiritu sa buhay natin, kaya tayo naiugat sa ating Panginoon Kristo. At yun po yung dahilan kung bakit secure yung position natin kay Kristo. Dahil kung tayo lamang ang dahilan, nagbabago isip natin. Tama po ba? May mga tao na ngayon, sabi nila, Kristiyano sila, bukas hindi na eh. Meron akong estudyante sa seminary na nag-one sem siya sa seminary. Then after the second sem, iba na yung kanyang grupo. Hindi na Kristiyano. At nakalagay doon sa kanyang Facebook, yun yung totoo niyang pananampalataya. Okay? So hindi ganon. Kung tao ang gumagawa, pwede nating palitan. Pero dahil ang Diyos ang nakakda ng bagay na ito, alam natin di natin kayang baguhin ang bagay na ito. Bagaman yung ating position ay fixed, pero yung everyday experience natin ay kailangan nating palalimin. Sabi na, no? While our position is fixed, our experience of that security
comes from deepening our engagement with that root system. No, kailangan nating palalimin. Parang katulad nung taproot. Yung taproot ng puno, hindi yan hihinto sa kunip, nagpapatuloy yan. No, hanggang sa lumalim ng lumalim. Okay? So ako po ay lumaki rin dito sa Caviteño po ako. Kaya marami akong nakitang mga puno rito. No? At even sa Baguio, may nakita kaming 100-year-old na pine tree. I think nung time ni Milenyo, nung itumbay yon, nakita namin gaano kahaba yung kanyang taproot. No, napakahaba. Siguro ilang meters din yun, no? Mga yung iba kasi naputol na, pero yung nasa labas parang may 5 metro yung haba. Pero sigurado hindi pa nakuha yung pinaka so parang ganito na siya kalapad na pine tree sa loob ng Benguet State University. During the time of Milenyo, I think 2013 yata yun or 2008 or 9, time ni Milenyo, nung nasira yung punong yon. Okay? So, ganon. Ang ating buhay spiritual, kailangan patuloy na lumalim. Patuloy na may anchor. Saan? Sa finished work ng ating Panginoon Kristo. Hindi sa gawa natin, kundi kay Kristo. Doon naka-anchor yung ating pananampalataya. Okay? In order makasurvive tayo sa anumang uri ng doubts, may mga tao. Siguro yung mga taga-Colossae, nung nakapasok yung mga false teacher, nagkaroon din sila ng doubt. Totoo nga ba na hindi sapat si Kristo para kami ay maligtas? Siguro nung may mga ibang mga Kristiyano, ganun din ang pag-iisip. Totoo nga ba na hindi sapat si Kristo para ako ay maligtas? O kapag tayo nakaranas ng mga pag-uusig, suffering, totoo nga ba na ligtas ako? Okay? O kapag may narinig tayo na panibagong mga katuruan na malayo sa itinuturo ng Biblia, ito ba yung totoo? Ito ba yung katotohanan? Some of our comrades, mga graduate ng BBSI, ay nadala ng mga maling katuruan. At isa yung sa mga kinalulungkot namin. 5, 6 na taong ka nag-aral sa paaralan ng Biblia. No? Nagsunog ka ng kilay sa pag-aaral. Tapos napakinggan mo lang ng isang beses yung maling turo. Nakuha ka. Nakakalungkot po yun. At nalulungkot din kami mga kapastoran kapag merong mga anak ng Diyos na kapag nakarinig ng maling katuruan ay dinidepensahan nila at inaaring parang kanila. At yun na ang gagawin nilang basihan ng kanilang pananampalataya. Tandaan natin, Christ is exclusive. Okay? Christ is exclusive. He's the only source of our life. He's the water para patuloy tayong mabuhay. Siya ang nagbibigay ng nutrients sa ating kaluluwa. At si Kristo ang nagpapatotoo ng mga bagay na ito para mapatuloy o manatili tayo na maging spiritual, anumang uri ng surrounding na meron tayo. Sabi nga sa book of Jeremiah, "Blessed is the man who trusts in the Lord,
whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its root by the streams and does not fear when heat comes. For its leaves remain green and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Though ito ay para sa mga taga-Israel, ito ay applicable din sa atin. Itong mga salitang ito. Kung tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, na naka-anchor yung ating tiwala sa Panginoon, alam natin na tayo ay mananatiling luntian, kulay green, at hindi tayo matutuyot. Okay po? Sabi nga ni John Calvin, the life of a Christian ought to be perpetual exercise of faith. Now, perpetual exercise of faith. When we come to Christ, we begin to be Christians. When we come to Christ, we begin to be Christians. But we must persevere in the course we have begun. Christ is proposed to us as the object of our faith, and then He is given as a pattern for our lives. Si Kristo, yung ating pattern para sa pamumuhay na ito. So nakita natin sa verse 6, nandun yung initial receiving. No? Nandun yung initial receiving. Pero kailangan magpatuloy tayo sa paglakad natin para maipakita natin na totoo na we are planted sa ating Panginoon Jesucristo. So our root must go deeper. Now must go deeper into the person of the Lord Jesus Christ because siya yung ating tinanggap. Hindi yung pastor natin. No? Kung ikaw yung nagdala sa asawa mo sa Panginoon, hindi rin yung asawa mo ang tinanggap mo. Si Kristo pa rin. Si Kristo ang tinanggap natin sa buhay natin. So kay Kristo dapat lalalim yung ating relasyon. Okay? So, the question para sa ating lahat, how do we deepen our roots? Paano ba natin palalalimin? So, sabi kasi kanina, we need to exercise. No? So, unang-una, binigay ng Diyos yung kanyang salita, the Bible. At ito ay hitik na hitik sa nutrients na kinakailangan ng ating buhay pananampalataya. So don't neglect the Word of God. No, every day. Hindi lang natin kailangan basahin nito. No? Hindi lang basta pagbasa. And some of us siguro, may practice tayo na tinatawag nating speed reading because dahil gusto nating matapos yung Bible eh. So we follow siguro yung 365 days. Maganda naman yon. But sometimes, we need to slow down and enjoy the Word of God sa buhay natin. It's better to read few, no? At namnamin natin kung ano talaga yung sinasabi ng salita ng Panginoon at malaman natin kung ano talagang tinuturo nito sa buhay natin. Now, we need to meditate. Okay? We need to meditate. Maybe we need to take 5 to 15 minutes to meditate. Or kung gusto nyo mas mahaba pa, much better. Pero we need to meditate yung binabasa natin. Sometimes dahil sobrang dami na ng mga devotional books, we just read the devotional books, yung verse, then tapos na. Without meditating the Word of God. Okay? Sometimes by reading alone yung devotional book, that's a commentary of other person. Ganon nila natagpuan si Kristo sa kanilang pagbabasa. How about you? How about us? Paano natin natagpuan si Kristo sa pagbabasa ng ating Biblia? Okay? So take. At doon natin makikita na ang Panginoong Jesucristo, pinapakita niya ang Diyos natin
pinapakita niya kung sino siya, anong character ang pinapakita niya sa atin. Okay? Now, anong connection niya dun sa second half? Kasi sabi natin, no, firmly planted, faithfully proclaimed. Okay? Kung tayo ay firmly planted, no? Meron tayong malalim na foundation. Ibig sabihin, hindi tayo madaling i-shake, yugyugin. Okay? Yung mga karanasan natin sa buhay, mga bagyo sa buhay, minsan nayuyugyug tayo niyan. Pero, naway hindi tayo kayang buwalin yan. Kung tayo ay firmly planted kay Kristo, firmly planted, hindi tayo kayang yugyugin ng anumang uri. Anumang pagbayo sa atin ng mga problema, mananatili tayo kay Kristo. At patuloy nating mapapatotohanan na ang tinanggap nating katotohanan kay Kristo, patungkol kay Kristo, ay nananatiling totoo maging sa panahong ito. Hindi lang siya totoo sa nakaraan, maging sa panahong ito at sa susunod na panahon, totoo pa rin po siya. Dahil tayo ay rooted. Okay? So, hindi tayo maliban sa mga problema, maliban sa pagbabago ng kultura. Okay? So, dito sa Cavite, halo-halo ang kultura eh. Wala na nga akong alam na talagang kultura ng Caviteño eh. Kasi halo-halo yung tao. No, unlike in other places. So, anong kultura man ang pumasok, isang kultura lang alam natin, yung kultura ni Kristo. At yun ang patuloy nating ipamumuhay. At yun ang nagbibigay sa atin ng stability sa ating buhay Kristiyano. Ikalawa, not only deepen our foundation, second, or deepening our foundation, second is advancing toward maturity, our built-up life. No, our built-up life. Sabi doon, sa verse 7, and now being built up in Him. Built up. Kanina, ang ginamit na illustration ni Apostle Paul is agriculture. Pagdating dito, structural. Parang gumagawa ng building. Okay? Kanina, sabi ko kanina, something happened sa past na ang katotohanan ay nakikita pa rin natin sa panahong ito dahil fix siya. No? Tumanggap ka noon, pero yung katotohanan niyon ay totoo pa rin maging sa panahong ito. Pero yung word na built up ay present po. No? Meaning, it denotes continuous or ongoing process. Okay? Kaya sabi niya po dyan, after being rooted, Paul shifts the metaphor to construction or structural, tulad ng bahay. So we must be built up in Him, advancing in spiritual maturity through intentional growth. Yun po yung tinuturo ni Apostle Paul dyan. So while you are already rooted, you are currently being built up. No? So yung work, still, kumikilos yung banal na spirito sa atin. Hindi natatapos na tinanggap lang natin si Kristo sa buhay natin. Sabi rito, we are being built up. Sa tulong ng banal na spirito at sa pakikiisa natin sa banal na spirito, tayo ay lumalago, tumitibay, nabubuo kay Kristo. Okay? So makita natin, our spiritual maturity is a work in progress. Kaya kung sasabihin natin, kung may tatanungin man tayo, itong tao ba to, mature na to? Isa lang sasagot natin, hindi pa. The right term is maturing. Hanggang sa matapos ang buhay natin dito, alam natin we are maturing. Kasi hindi natin mape-perfect ang buhay dito sa lupa.
At sa tulong ng banal na Espiritu, patuloy tayong lumalago, tumitibay, at patuloy tayong nagiging obedient sa ating Panginoong Hesukristo. Isang bagay ang tinuturo ni Apostle Paul sa mga taga-Kolose, na ang buhay Kristiyano ay dynamic at hindi static. Hindi static ang buhay Kristiyano, dynamic. Patuloy, nagbabago. Patuloy na lumalago, patuloy na nag-advance. At hindi ito matatapos hanggang sa makita natin na ating Panginoon Kristo ng harap-harapan. So doon natin na makikita sa day of our glorification. Pero hanggat nandito tayo, alam natin, patuloy tayong pinababanal, patuloy tayong pinalalago, patuloy tayong binibuild ng ating Panginoon. Ilan po sa atin? Siguro iba sa atin nakatira rito, no? Pero ngayon, sino rito nagpapatayo ng bahay? Meron ba nagpapaayos sa inyo ng bahay rito? Meron? Walang nagpapaayos ng bahay? Wala po? Tayo kapag nagpapagawa tayo ng bahay or ng may pinapatayo tayong isang building or pinapaayos natin, binabantayan natin, no? Ayaw natin yung gumagawa ay maging haphazard yung kanilang paggawa. Okay? Gusto natin na yung mason, yung karpintero, susundin nila kung ano yung ginawa ng engineer, ano yung nilagay na blueprint. Kasi once na baguhin mo yon, sabi mo, hindi, mukhang pwede naman. Alam mo magkakaroon ng problema yung building na yon. No? Nung dumating kami sa sometimes magche-check kami ng building, no? Sa seminary, sasama yung mga Bureau of Fire, sabi nila, sasabihin ng Bureau of Fire, yung tagabantay ng building na to, hindi sumunod dun sa building code at sa blueprint. Kaya maliit ang daanan nito. Hindi ito pasado. No? Sasabihin nila, dapat palitan yan. Ganon. So, ganon din sa buhay Kristiyano natin. Hindi binibuild itong buhay na ito, hindi natin minamadali. Kaya makita natin, may mga kapatid tayo na mabagal ang paglago. Pero maganda yung kahit mabagal. Dahil merong paglago na nangyayari. Kesa sa pilitin nating bumilis siya, na kung saan maaaring ang maging resulta ay pagka-burnout o mamaya yung pagtalikod. Hindi naman yung mawawala sa pananampalataya, kundi ayoko na sa simbahang ito. Pinamamadali yung aking Siyempre, iba-iba ang pagkilos sa atin ng Diyos. Iba-iba ang paglago natin. Pero kailangan sundin kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin. Okay? So makikita natin, sa lahat ng area, binabago tayo ng Diyos. Binabago tayo ng banal na spirito. Mula sa kaisipan, sa ating puso, at sa ating mga gawa, binabago po tayo. Binabago tayo, maging kung paano tayo makisalamuha. No, may mga asawa kung bakit sila nakakilala sa Panginoon, dahil yung asawa nila binago ng Diyos. Nakita nila, wow. No, may pagbabago. Kaya natanong nila, sino ang Panginoon mo? Nababago rin kung paano natin tinitingnan yung finances na meron tayo. Nakikita natin yung finances na meron tayo, kahit tayo nagpapagod yan, hindi pala atin ito. Kaya nga meron kayong Thanksgiving. Pagpapakita na ang mga bagay ay hindi talaga natin pagmamay-ari, kundi pagmamay-ari ng Diyos. So lahat ng bagay, ina-align natin doon sa ating chief cornerstone at walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ating inaalala na si Kristo ang pinaka-frame
ng buhay natin. At si Kristo rin at ang banal na Espiritu ang patuloy na humuhubog sa ating buhay. Ang banal na Espiritu ang patuloy na nag-a-add ng mga layers sa ating buhay. At sa patuloy na pag-progress ng ating buhay pananampalataya, nakikita natin na ang buhay natin nagkakaroon ng visible na pagbabago. No? Nagkakaroon ng visible na pagbabago. Nagkakaroon tayo ng Christ-like virtue at lumalalim din yung pagkaunawa natin sa kalooban ng ating Panginoon. Instead na gumagawa tayo ng walls sa ating sarili, nagkakaroon tayo ng opening para lumago. Sabi nga sa Philippians chapter 2, verse 13, "For it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure." Ang Diyos mismo. Though sa verse 12, sinabi doon na kailangan nating mag-exert ng effort doon sa salvation na meron tayo. Okay? Kailangan nating mag-participate doon sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Pero kailangan natin din unawain na ang Diyos talaga ang primary na kumikilos sa buhay natin kung bakit tayo lumalago. Sabi niya doon, both to will, meaning, ang Diyos ang kumikilos para tayo matuto na maglingkod sa Kanya. Okay? And to work. Para mag-obey. Okay? Para mag-obey sa ating Panginoon. Maging obedient po tayo. Both to will and to work for His good pleasure. Pleasure ng Panginoon na makita na tayo ay lumalago. At isa pong kasiyahan sa tinatawag nating paglago sa ating Christian life ay hindi tayo nag-iisa. Dahil sabi sa Ephesians chapter 4, verse 15 and 16, sa NIV, "Instead, speaking the truth in love, we will all things grow up into Him who is the head, that is Christ." Pagkilala na si Kristo yung pinakaulo ng iglesia. Siya yung namumuno, sa Kanya nanggagaling ang lahat. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligaments, grows and builds itself up in love, as each part does its work. Hindi tayo nag-iisa. As we perform kung ano man yung binigay sa ating kakayanan ng Panginoon, natutulungan natin yung bawat isa, tulad ng mga taga-Ephesus, natutulungan nila yung bawat isa na lumago sa pananampalataya, ganun din tayo. Anumang kaloob ng Diyos na binigay sa inyo, kailangan ninyo i-perform para makatulong kayo sa paglago ng bawat isa. Okay? So yun po yung binigay sa atin. Sabi nga ni C.S. Lewis, "I think that if God had wanted to just make a lot of perfect, finished statues, He could have done so. But He wants to make people, and people are always growing and changing." Siyempre yung statue, di ba? Yun na yun eh. Nakita niyo ba yung Statue of Liberty tumaas pa? O nagbago ng position na ganyan? Hindi, di ba? Yun na yun. But ang kinreate ng Diyos, tao. At yung tao patuloy na lumalago. From baby hanggang maging adult. Ganon din sa spiritual life natin. From baby hanggang maging adult tayo. And I hope all of us will do that. So Christian life is not static. It's a process of becoming. When we are called to be dynamic, anong kailangan natin gawin? Actively participate. Let's participate sa ginagawa ng Panginoon sa buhay natin.
Let's own our own sanctification. No, yung ating growth, yung ating pagpapabanal, ariin natin. Makiisa tayo sa Panginoon. So, ang tanong para sa ating lahat, how do we build ourselves up? No, paano ba natin i-build yung ating mga sarili? Kasama ako. Dahil sabi ko nga kanina, all of us are maturing. No, kahit yung mga matatandang pastor na, they're still maturing. Okay? Meaning, kailangan nating paano? We need to cultivate yung ating spiritual disciplines. Ano yung mga spiritual disciplines na kailangan nating patuloy na maging disiplinado tayo? Kasama na dyan yung Bible reading natin, yung devotion natin, prayer life natin, okay? Fellowship, service, even yung ating confession. At marami pang iba. Ito ay mga, tandaan natin itong spiritual discipline ay spiritual tools, means, hindi sila end in itself. Mga tools ito para makita natin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Kung paano ito gagamitin ng Diyos. Okay? Kaya hindi po Panginoon yung, dahil nananalangin tayo, hindi yun ang Panginoon natin. Ginagamit natin itong mga tools na ito para makita natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kaya kailangan natin tanungin yung ating mga sarili. Ngayong week, tanungin natin, what is one spiritual habit I can add? No? Dahil patapos naman na yung taon, sa 2026, anong isang spiritual discipline na pwede kong idagdag sa aking buhay pananampalataya? No, na maging intentional ako sa pagpapalago sa sarili kong pananampalataya. Na makita ko na lumalago ako sa aking character at ganun din sa aking knowledge sa aking Diyos na pinagsisilbihan at sinasamba. Okay? Maaari, pwede nyo idagdag yung tinatawag nating, may pa-practice ba rito ng fasting? Hindi yung fasting na dahil hindi tayo kumain, kundi yung fasting talaga na spiritual fasting. Na nakatuon ka sa Panginoon, why? Ibibigay mo tong certain time na ito. No? For example, kaya ako hindi magse-cellphone kasi gusto ko maibigay ko yung panahon talaga itong susunod na 4 na oras para magbasa ng Biblia at manalangin. Yun yung fasting. Hindi ko sinasuggest na, pero kung may kaya sa inyo, di pwede natin tularan si Kristo, 40 days and 40 nights. Pero, yung 4 na oras, 2 oras, 1 oras, kahit 1 oras nga no? Wala mo ng cellphone. No? 1 oras. Bibigay ko. Lalo na tayo rito sa metro. Ang buhay natin dito mabilis. Nanggaling kami ng wife ko last week sa Bayawan, Negros. City siya pero province. No? Etong Dasmariñas, city na talaga. No, hindi mo province Pumunta kami ng Bayawan, ang bagal ng buhay. No, mabagal yung buhay. Sabi ko, ang sarap magbasa ng Biblia, ang sarap manalangin. Why? Kasi nga mabagal. So, minsan kailangan natin pabagalin din yung buhay natin. Kahit sobrang bilis ng buhay dito sa metro. No, para magkaroon tayo ng panahon. Now, anong connection nito sa faithful proclamation ng pangalan ng ating Panginoon Kristo? Okay? Ang isang mananampalataya na na-equip at patuloy na lumalago, okay?
ay kaya niyang maging effective na proclaimer ng pangalan ng ating Panginoon Kristo. Pero kung tayo ay hindi pa na-equip at hindi lumalago, maraming hesitation para i-share ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Kahit sa mismong katabi lang natin. No? Halimbawa, nandun tayo sa school o nandun tayo sa ating opisina. Hindi natin may share. Siguro kailangan pa ng paglago at equipping. No? Dahil one day, dahil nasa metro tayo, gusto natin na ang iglesyang ito ay makapagtayo pa na mas marami pang mga simbahan. O kahit dito lang sa Dasmariñas, kasi ilan yung, dito lang sa Paliparan, ilan yung subdivision dito sa Paliparan. Sobrang dami hanggang dun. Doon sa Cantoro, yung papuntang Governor's Drive. Ibang ano yata yan, Ibang barangay na yata yan. Pero kung titingnan natin, yung old na mga subdivision dito, yan yung mga old Ito, 2000s na to Itong yung mga nandito, 2000 na. Mabuhay City, Mabuhay 2000, 99 yata to, 99 or, basta late 90s to, late 90s. Mas nauna yung sa amin. Yung Golden City. Mas nauna yun. So, mas gusto natin, mas marami pang makita tayo, Pangatlo. Una, sabi natin, we need deepening our foundation. Alam natin, fix yung ating position, pero kailangan patuloy na lumalim, i-anchor natin yung ating relationship kay Kristo. Pangalawa, advancing to maturity. Kailangan natin lumago. Hindi lang natin kailangan maunawaan na fix yung position natin, but kailangan natin lumago para maging effective tayo na proclaimer. Pangatlo is confirming our conviction, our established life. Confirming. Yung una sabi natin, agricultural. Yung pangalawa, construction or structural. Engineering yan. Yung pangatlo is more on sa business and legal side naman. Yun yung ni Apostle Paul. Sabi niya dyan, in the first century, this was a legal and business term. It referred to the process of confirming a contract, validating a commercial guarantee, or making bond legally binding. Meaning, pinatutunayan mo kung totoo ba ito. Totoo ba itong kontratang ito? Totoo ba itong business na ito? Yun yung word na establish na word doon. Okay? Merong guarantee. Now, ang tanong, bakit kailangan ma-establish or ma-confirm yung conviction netong mga taga-Colossae? Kung babasahin natin yung chapter 2, makikita natin yung reason. Why the Apostle Paul? Sabi niya sa verse 8, see to it that no one takes you captive through philosophy. Yung word na captive, pwede natin palitan na spiritual kidnapping. Spiritual kidnapping. Do not allow anything na makidnap kayo spiritually. Sabi ng Apostle Paul, philosophy. Philosophy. Sabi ng no, you need another special knowledge. Additional knowledge para maligtas kayo. Pero sabi ni Apostle Paul, no. Naka-treasure kay Christ yung all wisdom na kailangan natin. Naka-treasure kay Christ. So huwag kayo maniwala sa kanila. And empty description according to the tradition of men, according to the elementary principles of the word, rather than according to Christ. Elementary principles. Ito yung mga bagay na pinaniniwalaan ng mga Gentiles at iba pa na kung sa panahon natin, horoscope,
May masasabi yung mga bituin para sa buhay natin. During that time, they called it elementary principles. No? Yung mga constellation, anumang mga bagay na nasa langit, pwedeng magdikta kung anong sasabihin para sa buhay mo. Pasabi ni Apostle Paul, no. Christ is enough. At binigay niya yung argument niya sa chapter 1. At sa iba pang mga verses, sabi niya sa verse 16, sabi niya, therefore no one is to act in regards to food or drink, or in respect to a festival, or new moon, or Sabbath day. Asceticism. No? Hindi dahil dineprive mo yung sarili mo, ay magiging, banal ka na. Sabi ni Apostle Paul, hindi yon. Hindi yun ang tinuturo ng Biblia. At maging yung pagiging legalistic. No? Hindi din, sabi ni Apostle Paul. That's why you really need to confirm kung ano yung totoo. At ang totoo ay si Kristo. Si Kristo ang lahat-lahat para sa buhay ninyo. Wala nang iba. Malinaw, sabi ni Apostle Paul. Yun lang ang kailangan ninyo, si Kristo. And tulad ng built up, present din siya, no? Present. Meaning continuous, ongoing. Meaning kailangan natin daily patibayin yung ating conviction. Every day, kailangan natin pagtibayin yung ating conviction. Why? Kasi madali na ngayon, maraming paraan para masway tayo eh. No, nasa palad lang natin. Nandiyan ang mga cellphone natin. Yung mga na-scroll natin sa Facebook, sa mga reels, pwede mak-a-affect yan sa ating spiritual life. So anong sinasabi ni Apostle Paul? Establish your faith kay Kristo. Establish. Magkaroon ng legal binding. Kaya sabi diyan, as you walk with Christ, your faith moves from abstract theory to tried and true reality. No, hindi lang dito. Maraming mga Kristiyano na hanggang dito lang. Pero hindi nila sinusubukan o hindi nila sinusubok kung ano yung nandito. Kaya kapag may problema, nagka-crumble. Kaya ang totoong pananampalataya, yung pananampalatayang sinubok. No, yung sinubok. Yung subok. Hindi enough na alam mo kung anong nakasulat sa Biblia, kundi napatunayan mo sa buhay mo. Kaya every time we testify sa work ng Panginoon, we testify kung paano siya gumagawa sa buhay natin. Pinatotohanan natin na totoo ang Diyos natin. Na totoo yung kanyang mga pangako at hindi mo ito pagdududahan. At isa yung paraan para hindi tayo masway ng anumang mga bagay. Sabi nga sa Hebrews chapter 13, verse 9, do not be led away by diverse and strange teachings, for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by foods which have not benefited those devoted to them. So ano daw ang mabuti sa atin? Strengthened by grace. Hindi natin sinasabi na bawal ang pagkain. Kailangan natin yan, lalo na sa ating mga Baptist. Every time na merong pagpupulong, merong pagkain. No? Kahit simpleng pagkikita, may pagkain. Pero mas mahalaga na alam natin kung paano pagtitibayin yung pananampalataya na meron tayo kay Kristo. Upang, sabi doon, hindi tayo ma-lead away ng anumang maling mga katuruan. Okay, sumobra yata ako. Okay, meron ako hindi na isulat. Sabi ni Charles Spurgeon,
A faith that has never been tried is a faith that cannot be trusted. Let me repeat it dahil wala dyan. A faith that has never been tried is a faith that cannot be trusted. No? Ang pananampalatayang hindi nakaranas ng pagsubok o hindi sinubok ay isang uri ng pananampalataya na hindi mo mapagkakatiwalaan. Kasi pag dumating yung pagsubok, sigurado mas madali kang mag-doubt sa Panginoon. Pero kung subok yung pananampalataya mo, alam mong matibay ito. Anong uri man ng, mas napapatibay mo na alam mo na ang pangako ng Diyos ay totoo. So yung pananampalataya mo, alam mo na hindi dumaan sa maaliwalas na panahon lamang, kundi dumaan din sa unos at bagyo. Kaya tumibay ito. Okay? So anong kailangan natin gawin? No? How are we confirming our conviction? Tatapusin ko na po, mukhang mahaba na masyado. No? So anong kailangan natin gawin? So, instead na puro theory lang, puro theory lang, we need to apply kung ano man yung napapakinggan natin. Ganun natin i-confirm na totoo yung pangako na nababasa natin, naririnig natin, i-apply natin. Subukin natin. Tulad kung paano sinubok. May mga tao na makita tayo sa Old Testament, sinubok nila ang Panginoon. Hindi dahil nag-doubt sila, kundi dahil nagtitiwala sila na ang Diyos nila ay totoo. At ganun din tayo. Patuloy nating susubukin yung pananampalataya na ito. At ipapakita natin na merong evidence na ang Diyos natin ay totoong tapat. Okay? At anong magiging resulta? Kapag tayo ay rooted, tayo ay patuloy na nabibuild up, at patuloy na establish, sabi niya sa verse 7, ito yung result. Sabi niya dyan, verse 7, and overflowing with gratitude. Ang totoong pananampalataya ng isang Kristiyano, umaagos ang kanyang pasasalamat lagi sa Panginoon. Kasi nakikita niya kung paano kumikilos, paano naging tapat ang Diyos. Pero kung hindi tayo rooted sa Panginoon, hindi tayo lumalago, at hindi natin nako-confirm yung pananampalataya natin, mababaw yung ating pasasalamat. Hindi talaga umaapaw yung ating pasasalamat sa Panginoon. Isipin na lang natin, everyday tayo nakaagising pa rin, patuloy pa rin na nakakapagtrabaho, nakakapasok sa ating mga eskwelahan, nakakapaglingkod sa Kanya, yan ay patotoo ng Diyos na siya ay tapat sa buhay natin. Kaya ang mundo patuloy na nakatingin doon sa mga pananampalataya na patuloy na nai-establish, patuloy na nako-confirm, patuloy na tumitibay. At once na i-proclaim mo ang Panginoon Kristo, sigurado, hindi ka magdududa sa iyong ikinakalat na ebanghelyo. No? Hindi yung kapag nag-share ka is, totoo nga ba si Kristo ang tagapagligtas? Walang ganun. Because you already confirm yung pananampalataya na meron ka. Kaya kahit ano pang filosofiya ang ibato sa'yo, maniniwala ka na si Kristo lamang ang tanging tagapagligtas. Kahit gaano pa karaming mga sekular na tao ang magbato sa'yo ng mga kanilang mga kaisipan, tatayo at tatayo ka na si Kristo lamang ang tagapagligtas. So in closing,
Paul's command is simple, walk in Him. No, walk in Him. So we need to be rooted, understand the secure position you have in Christ, build up, grow intentionally through spiritual disciplines. At pwede natin gawin to as corporate. Pag nag-worship tayo, kung may Sunday school tayo, may fellowship, that's corporate way para mag-grow. Establish, let your life overflow with resilient thanksgiving. So one-liner. Kahit ito na lang ang matandaan ninyo sa lahat ng sinabi ko ngayong ngayong hapon. Our stability in Him is the integrity of our message for Him. Let me repeat it. Our stability in Him is the integrity of our message for Him. Kaya mga kapatid, kung ngayon nakakaranas tayo na parang nagsishake ang ating pananampalataya, balik tayo kung sino yung ating sinampalatayaan. Hingi tayo ng tulong sa mga kapatid natin na patuloy na lumalago sa pananampalataya para ma-assist din tayo. At kung may mga kaibigan tayong pastor, ganun din. Pastor, gusto ko pang lumago dahil gusto ko maging buhay na patotoo para kay Kristo. Magpatuloy lang tayo. Firmly planted, faithfully proclaimed. Panalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong salita. Purihin po kayo. Dahil kayo ang Diyos na nagtatag ng inyong iglesia at patuloy na magpapalago nito hanggang ito ay inyong kunin sa panahon na inyong mamarapatin. Purihin ka po sa buhay ng iglesyang ito. Okay, patuloy sila na mag-increase not only in numbers but maging sa kanilang spiritual life. Purihin kayo, Panginoon. Pagpalain kayo sa buhay nila at upamin samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.